day. I'm Judy Anteves, your reporter for the topic of historical perspective of the Philippine educational system. Historical development of Philippine education. In this topic, let us also see how the nature and character of the Philippine society are reflected in the education process in the different period of Philippine history. Education during the pre-colonial period. Education was informal and unstructured, decentralized. Father taught their son how to look for food and other means livelihood. Mother taught their daughter to do household chores. This education basically teach their child to be a good husband and wife. So noon, ang mga teacher lang ng mga bata is yung kanilang mga magulang din. So, ang mga lalaki is ang gagawin lang nila maghanap buhay ng mga makakain ng pamilya nila, mangaso, pumunta sa bukid, then ang mga babae naman is sa bahay lang magluto, maglinis, maglaba. Kung maalala natin sa mga kwento ng mga lolo't lola din natin is ang nagsisilbi nilang lapis ay ang kanilang mga itak at ang papel ay ang kanilang mga lupain. The next one is the education during the Spanish era. Education was formal and organized. It was authoritarian in nature. Tribal tutor was replaced by the Spanish missionaries. Instruction was religion-oriented. Separated school for boys and girls. So during this time, ng Spanish era, ang education aims is promote Christianity, promotion of Spanish language, imposition of Spanish culture. So, parang tinuruan din nila yung mga Pilipino na matutong magsalita ng Spanish. So, kaya nga marunong yung mga ninuno natin magbilang ng Spanish 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron din tayong mga hiram na salita sa kanila, gaya ng kwarto, kutsara, tinidor, at banyo. Noong panahon din ng mga Espanyol ay nagkaroon ng bukod na paaralan para sa mga babae at lalaki. So, ang mga tawag sa mga guro ng mga lalaki ay pari at sa mga babae naman ay misyonaryong madre. So, ang mga tinuturo nila noon sa mga lalaki ay katisismo, wikang Espanyol at Latin, pagsulat, kasaysayan, musika, heograpiya, filosofiya, lohika, retorika, magandang asal, pagbasa at matematika. Ganon din naman ang sa mga babae, ngunit nadagdagan ito ng pagpipinta at mga gawaing pangtahanan. Ang susunod naman ay ang Educational Decree of 1863, a complete system of education from elementary to the collegiate level. Establishment of the elementary school. Attendance in school was compulsory between the ages of 7 and 12. The subject are reading, writing, history, Spanish language, agriculture for the boys, and needlework for the girls. So, dito tinuruan na nila yung mga babae kung paano manehi or magburda. Ang mga lalaki naman is sa gawain sa bukid. So, noon din, nung panahon ng 1863 is compulsory na ang pagpunta sa eskwelahan. Basta ikaw ay tumungtong na sa 7, dapat mag-enroll ka na ng grade 1 at dapat makapag-college ka na din. Pero syempre noon, hindi naman ganun kadali ang makapag-aral dahil hindi naman lahat ay kayang pag-aralin ng kanilang mga anak. Kasi para sa kanila noon, mayayaman lamang ang may karapatang mag-aral dahil sa mahal ng bayarin sa eskwelahan. Hindi gaya ngayon na meron ng mga scholarship na iniaalok para sa mga estudyante at walang kakayahang mag-aral. Education during the American regime, 1898 to 1946. During the American colonial period in the Philippines from 1898 to 1946, significant changes were introduced to the education system. The United States aimed to establish a modern education system to promote English language proficiency and impart American values. The key features include the introduction of English as the medium of instruction, the establishment of a public school system, and the integration of Western educational methods and curriculum. The American promoted the democratic ideals and democratic way of life.
In May 1898, the first American school was established in Corregidor. And yung mga nagsilbing teacher nila noon is yung mga sundalong sumakop sa atin ng mga Amerikano. Then, hindi nagtagal is nagpadala din sila ng mga legit na mga guro para magturo sa mga Pilipino. Kaya, kung mapapansin natin, yung mga lolo't lola natin, kahit hindi sila nakatapos ng elementary, is talagang ang gagaling nilang mag-English kasi nga, English-only policy sila sa kanilang classroom. Next is the education during the Japanese occupation. Aims of education during the Japanese era. First is make the people understand the position of the Philippines as a member of the East Asia Co-Prosperity Sphere. Second, eradication of the idea upon Western state. Third, fostering a new Filipino culture. Pang-apat, elevating the moral of the people. Pang-lima, diffusion of the elementary education and promotion of vocation education. During the Japanese occupation of the Philippines from 1942 to 1945, the education system underwent significant changes. The Japanese aims to influence Filipino culture and ideology through education. They implemented a new curriculum that included learning Japanese, history, and culture. The history of the Philippines is often presented from a Japanese perspective. Sa muling pagbubukas ng paaralan, naging sapilitan ang pag-aaral ng wikang Nipongo at kulturang Hapones. Ang mga simbahan ay ginamit din upang makuha ang loob ng mga Pilipino. Hindi gaanong nagtagumpay ang Hapones sa hubugin ang kaisipan ng mga Pilipino sa edukasyon. Dahil hindi gusto ng mga Pilipino yung style ng pagtuturo ng mga Hapon, kaya nagkaroon ng mga lihim na paaralan upang ipagpatuloy ang pagtuturo ng mga paksang hindi naaayon sa agenda ng mga Hapones. In short, ang edukasyon sa panahon ng mga Hapon ay nagmarka ng isang masalimuot sa ilang mga Pilipino. Education from 1986 to the present. From 1986 to the present, significant changes have occurred in the field of education, including advancement in technology, shift in teaching method, and the evolution of educational policies. The widespread integration of computers and the internet has transformed the way students access information and learn. Additionally, there has been a growing emphasis on STEM, science, technology, engineering, and mathematics, education to meet the demands of a rapidly changing global economy. Educational trends also include a focus on personalized learning, online education, and the recognition of the importance of social-emotional learning. So, napakalaki na ng pagbabago ng edukasyon mula noon hanggang sa ngayon. So, naging advance na rin yung mga technology natin na ginagamit natin sa ating pag-aaral. Ngayon, meron na tayong mga computer, cellphone, may wifi na pwede natin gamitin at kuhanan ng source para sa ating pag-aaral. Noon, ang meron lang sa mga paaralan natin is mga library para makuha natin kung ano yung mga assignment na pinagagawa sa atin. Pero ngayon, one tap lang, kayang-kaya na nating magawa kung ano man yung mga assignment na ibinigay sa atin ng mga teacher. Nagkaroon na din tayo ng K-12 program kung saan mula kindergarten hanggang grade 12 is kailangan mahubog na yung mga estudyante sa kung anong mga kakayahan or makakatulong pa para sa kanilang pag-aaral. So, ang Pilipinas is hindi na rin nagpapahuli pagdating sa larangan ng edukasyon kasi dapat masabayan natin kung paano din nade-develop yung edukasyon sa ibang bansa para hindi naman tayo mapag-iwanan. That's all. Thank you.